Yes po, isang magandang araw po sa ating lahat. Mga kabarangay, magandang hapon po pala. Sa content pong ito ay marami po akong maraming masasagot po na katanungan dahil hindi naman po natin masagot lahat sa comment section, mga kabarangay. Ang aking pong paulit-ulit po na panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking balugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Paki-like and share naman po, mga kabarangay. Ang mga katanungan po ay na masasagot sa content na ito ay ang mga tanong po tungkol sa kapag ito daw po bang ratified bill ay napirmahan na ng Pangulo, ganap na batas na ba? Kung sakali po na may magpetisyon nga at makarating ito sa korte, ano po ang mangyayari? Sakali daw po ba na ito po ay ma-journal na o ma-publication na after 10 or 15 days, pwede pa bang mag-complain? Mga kabarangay, napakarami po kasi yung naglalabasan na mga content po patungkol po sa pagpirma nga ng Pangulo. Ganon din po ay natutukoy na rin kung ito man ay ipoprotesta kung ano po ang mangyayari. Ang una po siguro masasagot na katanungan, mga kabarangay, ay ito pong after po na mapirmahan ito ng Pangulo. Ganap na batas na ba? Mga kabarangay, once po na mapirmahan ito ng Pangulo, ito po ay hindi pa rin ganap na batas na ipatutupad. Siguro po ay pwedeng tawaging acted into law. Muna ito, pirmahan po ng Pangulo. Bakit po? Dahil meron nga po itong 15 days, 10 days or 15 days na publication. Ito po yung ilalathala ito sa mga malalaking pahayagan. Ihahayag sa radio station at sa mga TV station. At dahil nga po may social media na, yun nga po sa mga gazette po ng gobyerno. After po ng prescription period, ganap na batas na nga po yan. Kapag ito po ay naging ganap na batas na, natapos na yung prescription period, pwede pa bang mag-complain? Pwede pa bang magpetisyon? Mga kabarangay, yan po ay sasagutin na naman natin sa content na ito. Na meron po kasing mga nagsasabi na mga kabarangay na pwede pa lamang na i-contest ang batas na ito kapag ito po ay naging ganap na batas na, yung natapos na ang publication niya. Nasalungat naman po sa aking pagkakaalam. Siguro po ako naman ang i-correct po ninyo kung ako ay nagkakamali. Ang aking po kasing pagkakaalam, mga kabarangay, after po na mapirmahan ito ng Pangulo, so acted law na nga, nag-act na nga ang Pangulo pwede na pong, yan po ang panahon na pwede ka nang mag-contest. Hindi na kasi dapat hayaan na ito ay matapos yung kanyang publication. Dahil kapag natapos na po ang publication nito, wala na pong pwedeng kumontra. Yan po ang aking pagkakaalam. Muli po, correct me if I'm wrong. Nagawan ko na po yung ng content yan, mga kabarangay. Pwede nyo i-search para sa karagdagang informasyon. Kasi po parang sa ano nga lang yan kasi nagtrabaho po tayo sa gobyerno. Ilang beses din po tayong na-promote. At doon po sa aming opisina, after mo pong ma-promote, ay nakapaskil po yung pangalan mo na promoted ka sa ganitong posisyon. At merong 10 araw po na yan ay nakapaskil, mga kabarangay. At ang 10 araw po na yon ay panahon po para sa mga gustong mag-complain o magreklamo kung ikaw ay hindi karapat-dapat doon sa posisyon na yon. After po ng 10 araw na pagkakapaskil o parang publication po ng promotion mo, walang nag-contest, walang nagreklamo, ayun po, promoted ka na talaga at wala nang pwedeng magreklamo. So, iniisip ko po na ganyan din po sa ating batas. Yes po, after po na mapirmahan ito ng Pangulo, yung umakto na nga siya o acted na nga, pwede na pong mag-complain, mga kabarangay. Hindi na po dapat na hintayin pa na matapos yung publication nito. Dahil once na natapos na po ang publication nito, ay hindi ka na po pwedeng mag-complain. Correct me uli if I'm wrong. At isa pa pong katanungan, mga kabarangay, meron po kasing nagtanong na kasi nga, ang dami kasi sa comment section na nakikita na pwede daw po
na maaaring i-deklara uli ito na unconstitutional pero postpone ang halalan. Bakit po nila nasabi yan? Ayan po kasi ang tanong ng isang ka-coiners natin na kung po pwede daw ba na na unconstitutional nga pero na-postpone ang halalan. Baka hindi alam ni Sir o ni Madam na nangyari na ito noong 2022. Yes po, posible po or meron pong pangyayari o pwedeng mangyari na kahit po yan ay maging ganap na batas. Yes po, maaari po o posible pong mangyari na kahit po yan ay ideklara na unconstitutional ay pwede pa rin pong ma-postpone itong halalang ito na nangyari nga noong 2022. Paano po? Ayan po ay isang technique o technical na maaaring ginagawa na nga. Kasi tinatanong ko, ano ba yung ginagawa ng mga mambabatas ng Senado at ng Kongreso? Bakit hindi sila nagpa-follow up? Kung talagang gusto nilang ma-postpone ang halalan, gusto nilang ma-extend yung termino ng mga nakaupo. So, ito nga po, lumilinaw na. Bagamat yung isang content ko po na nauna dito, ay na nagsasabi na parang may nasisilip sila na pwedeng maging makalusot yung batas, ano po, ng bill na ito. Ayan nga po. Pero itong usapin po natin o pinag-uusapan po natin ngayon, yun nga po ay technical. Technicalan, nika nga. At maaring yan po ang isa pa ring dahilan. Kaya po malakas ang loob nila na ituloy po ito although alam po nila na may magko-contest nga. Yan nga po, ang halalan ay nakatakda sa December 1, 2025. Yes po, paano pong mangyayari pa ang halalan kung ang halimbawa, ang hatol po talagang unconstitutional ito. Kaya lang pinalabas December 3. Siyempre po, December 1 nakatakda yung halalan. December 3 lumabas yung resolution o yung hatol. Ano pang mangyayari? Di nanalo lang itong petitioner sa papel, pero sa actual, talo pa rin. Posible pong mangyari nga, mga kabarangay. Kaya lang po, yung para sa akin, yung porsyento po na posibleng mangyari nga ito ay kokonti na lamang. Bagamat marami po ang hindi sang-ayon sa akin sa sinasabi kong may jurisprudence na. Yun nga pong naganap na noong postponement ng 2022 at natuloy po ng 2023. Marami po yung mga magagaling po na nagsasabi na hindi pwedeng gawing jurisprudence yun dahil magkaiba daw po, mga kabarangay, ang bill noon at bill ngayon. Noon daw po purely postponement lang. Wala siyang fixing of term. Ngayon po, yun nga po, fixing of term daw at wala naman postponement. Mga kabarangay, siguro po hindi na natin pasyadong pakakabahabaan pa ang usapin ito. Ano po, intayin na lang siguro natin kung anong mangyayari. Sa mga nagsasabi po na wala nga postponement, wala naman postponement, term fixing lang. Magulo. December 1 nga, nakatakda. Dahil sa Supreme Court ruling. Tapos, hindi matutuloy. Hindi pa postponement yun. Ako po. At mga kabarangay, bilang karagdagan po, kung napapansin po ninyo yung mga pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia, ay lagi na po niyang sinasabi ngayon na hindi po imposible na may mag-contest at hindi rin po imposible or sure siya at tiyak na tiyak siya na makakarating nga po yan sa Korte Suprema. Kaya po hindi sila tumitigil, hindi po sila humihinto dahil baka magkaroon ng restraining order. Mga kabarangay, napakagaling po na election lawyer niyan. So may nakikinita po siya. So abang na lang po, mga kabarangay, abangan na lang po natin ang mga susunod po na mga mangyayari. Ang tagal po ng usapang yan, usapin yan. Yes po, ngayon po ay siguro lumilinaw na po sa iba bakit after po na ito po ay ma-ratified ay hindi po agad ito ipinarating sa Office of the President. So yan po yung technique po na sinasabi natin. Technicality. Isa pa po kasi sa dahilan, kaya po pinatagal nga nila ang pag-transmit niyan, ay alam po talaga nila na may magko-contest. So nakakompute na po sa mga yan. At inaasahan po nila na baka nga
kahit yan po ay makarating sa Korte Suprema at magkaroon po ng late o delay na hatol, panalo pa rin po sila. Sabi at para po hindi po kayo maguluhan, mga kabarangay, ay lagi pong isipin na dahil hindi pa nga po yan ganap na naging batas, ay ang Supreme Court ruling pa rin po ang nangingibabaw. So, kung Supreme Court ruling pa rin ang nangingibabaw, ibig sabihin po, nakatakda pa rin ang halalan sa December 1, 2025. Kapag yan po ay nalagdaan na po ng ating Pangulo, mga kabarangay, so natakpan na po. Yes po, natakpan na itong Supreme Court ruling. Ang mangingibabaw ngayon ay yan nga po na ratified bill na yan. At ang halalan ay siyempre po nakatakda November 2, 2026. Kung yan po ay mapirmahan na ng Pangulo. Habang hinihintay po kung ano ang mangyayari. Kung magiging ganap na batas ba siya or makakarating yan ng Korte Suprema. At kapag ganito po ang nangyari, yan po ay nakarating nga sa Korte Suprema, ang desisyon po ay sa Korte Suprema na. Ganito po ang mangyayari ngayon. Kapag kinatigan ng Korte Suprema, ulitin ko po, pakinggang mabuti, kapag kinatigan ng Korte Suprema ang ratified bill, ibig pong sabihin nanalo. Ang ratified bill, hindi siya unconstitutional kasi nanalo eh. So ang halalan po ay magaganap November 2, 2026. Kapag ang korte ay kumatig dyan po sa ratified bill na yan. Pero kung ang korte po o Korte Suprema muli idineklara yan na unconstitutional, ibig sabihin po kumatig ang Korte Suprema sa petitioner, yes po. Ang mangyayari po, ang halalan ay tuloy-tuloy na po sa December 1, 2025. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay na naman tayo ng konting linaw sa usaping ito, Coiners Ring.